2 ang lamang ng kalaban. 10 minuto na lang ang natitira sa laro. Mukhang tiyak ng panalo ang isang koponan sa ilang minuto. Para sa kalaban, tapos na ang laban, yun ang gustong ipaniwala ng mga analyst at komentador. Ang pagkadismaya, pagkainis, kabiguan at kalungkutan ay laganap sa ere. Pero kahit paano, hindi pa tapos ang lahat. Mabilis magbago ang mga bagay. Minsan, ilang minuto lang, baliktad na ang lahat. Ngayon, hindi na mahalaga kung ito ay internasyonal na laban sa football o soccer o usapin ng internasyonal na politika at diplomasya. Naalala ko ang di malilimutang salita ng country music na si Kenny Rogers. Hindi mo binibilang ang pera habang nasa mesa pa. May oras para magbilang kapag tapos na ang barahan. Hindi pa sila, tapos mamahagi ng baraha. Hindi nalilimitahan ng oras, minuto o araw ang politika at diplomasya. Hindi ang nakikita sa labas ang totoong nangyayari. Maraming naniniwalang sumuko si Trump sa mga Iranian noong isang buwan. Sa kabila ng mga paglabag at pag-atake sa mga kaalyadong Arabo sa Gulpo, tuloy pa rin ang pag-uusap tungkol sa Memorandum of Understanding. Ngayong linggo, nakapokus ang mga kaganapan sa NATO meeting sa Turkey at sa suporta ni Trump kay Erdogan. Heto na naman ang mga Iranian, bagong koronahan ang Shahad-Dum, naniniwalang totoo ang mga ikinalat nilang balita ng tagumpay, umatake ng barko sa Hormuz Strait at hinarap ang galit ng Estados Unidos. O ginawa nga ba nila? Gaya ng dati, ang media ay hysterical at nakakalungkot. Habang tutok sila sa mga pangyayari, mas komplikado pala ang totoong nangyayari. Pag-aaralan natin ulit ang mas malawak na larawan ngayong linggo. Ipinagdiriwang ng mga Iranian ang tagumpay nila ngayong linggo habang inilibing si Khomeini. Mas mabigat at mas malala ang realidad para sa kanila. Habang inilibing si Khomeini, kasabay ding inilibing ang Rebolusyong Islamiko ng Iran. Wala na silang pamumuno. Ang nag-iisang leader na sinasabi nilang meron sila, hindi naman siya nagpakita. Siguro may hangover pa siya mula sa Pride Month celebration. Ang meron lang tayo ay ang pagbabalik ni Ahmed Ahmadinejad. Sinasabing napatay na siya pero nandoon siya sa libing, marahil ipinadala mula sa impyerno para samahan si Khomeini. Walang suporta ng sarili nilang tao ang rehimen. Wala na ang kanilang kapangyarihang pang-ekonomiya. Naipakita na rin ang kanilang kahinaan sa militar. Pati ang kawalang muwang ng mga pandaigdigang manlalaro na nagbigay daan sa lihim na landas na iyon tungo sa paggawa ng sandatang nuklear, naglaho na rin ngayon. Mahalaga ang mga ito sa revolusyonaryong rehimen at wala na silang natira kahit isa. Tingnan mo ang Iran nakatayo pa ngayon. Nawala na sa kanila ang mismong mga pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. Matagal na nilang ginamit ang banta sa pandaigdigang supply ng enerhiya para sa pambansang impluensya. Unti-unti nang nababawasan ng impluensya, gumagawa na ang mundo ng alternatibong ruta sa paligid ng Strait of Hormuz. Sa loob ng 3 taon, mawawala na ang estratehikong halaga ng kipot na iyon. Ang isa pa nilang pinagtutuunan ng pansin ay ang kanilang programang nuclear. Mahigit 30 taon nilang ibinuhos ang malaking yaman ng bansa dito. Ngayon, natira na lang sa kanila ang kaanting uranium na pinagyaman na nakabaon sa ilalim ng lupa. Karamihan ng infrastruktura ay binaklas at napatay na rin ang mga nangunggunang siyentipiko nito. Halos imposibleng buhayin ang proyektong iyon ngayon dahil binabantayan ng pandaigdigang komunidad at lantad ang Iran sa airstrike. Napalibutan at napigilan na ang mga proxy nilang Hamas at Hezbollah. Ang mga teroristang grupo ay nawalan ng higit 80% ng lakas at limitado na dahil sa pandaigdigang kasunduan sa pagdidisarma. Wasak na ang ekonomiya ng Iran, umabot sa higit 300% ang implasyon. Tantiyang ang mga Amerikano, nasa $800 bilyong ang pinsalang dulot ng digmaan. Sobrang taas ng kawalan ng trabaho doon at wasak na ang mga infrastruktura, kaya maaring wala ng mga oportunidad para sa trabaho. Nakakagulat na kailangan pa nating ulit-ulitin ang mga halatang bagay. Ang Iran ay isang rehimen na lampas na sarurok nito at tuloy-tuloy na bumulusok sa isang napakatarik na dalistis. Naniniwala silang kaya pa nilang ayusin ang sitwasyon sa paghikayat sa USA na bumalik sa labanan para makakuha ng mas magandang kasunduan. May lehitimong pangamba rin dahil may ilang analista na nagtatanong sa pulisiya ng US. Noong isang linggo, tinalakay ko ang ilusyon ng katotohanan. Para sa iba, ang nangyayaring tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay parang ilusyon lang ng alitan.
Bumabagsak na ang Iran mula sa loob tulad ng nabanggit ko, pero parang lumalabas sa mga balita na matindi ang sagupaan ng Washington at Tehran. Ayon kay Dr. Doron Matza, eksperto mula Israel na napanayam ko na at nasipi ko na, hindi tayo dapat magpaloko dito. Ang nasasaksihan natin ayon sa kanya ay wala namang iba kundi isang maingat na inihandang laro. Lahat ito ay palabas lang, sabi niya, na nagpapahintulot sa dalawang pagod na magkaaway na magkunwaring naglalaban. Nagkakaroon ng tsansa ang Iran na magpakita ng paglaban para hindi mapahiya habang naipapakita ng Estados Unidos ang pagiging agresibo nito. Sa likod ng eksena, tuloy ang pag-uusap. Pinipipilit ng dalawang panig pamahalaan ang tensyon para maiwasan ang ayaw nilang mangyaring malawakang digmaan. Nagbabala si Dr. Matza na ang ganitong paraan ng pagpigil ay eksaktong parehong nabigong estratehiya na ginamit ng Israel sa loob ng maraming taon laban sa mga kaaway nito sa paligid. Ang konsepto ng pamamahala ng tunggalian sa halip na talunin ang tunggalian. At alam natin kung paano nagtapos yon sa Israel. Kung ulitin ng mga Amerikano ang parehong mapanirang plano, sila rin ang babalikan nito. Nababahala siya na ang palabas na ito ay nagpapalakas sa mga kaaway ng Estados Unidos at kanluran. Hinihiling ng Iran na tuparin ng Estados Unidos ang mga kasunduan, lalo na ang pag-atras ng Israel sa Timog Lebanon. Hinihikayat nitong gayahin ng iba ang landas na iyon. Habang nakikita natin ang presidente ng Pransya na dumalapit sa parehong mapanirang grupo at nakipagkita kay Al-Julani, leader ng militante mula Syria. Kasabay nito, gumagawa ng pampulitikang hakbang ang Hamas sa Gaza tungkol sa kontrol sa Strip. Sinusubukan nilang samantalahin ang inaakala nilang pinakamahinang bahagi ng kadena, ang Estados Unidos. Umaasa ang Hamas na pipilitin ng Estados Unidos ang Israel na umatras mula sa mga bagong tatag na sonang pansiguridad. Ang mahalagang tanong para sa mga Israeli, hanggang saan kayang makiisa ng mga Amerikano sa Middle Eastern Axis? Maninindigan ba sila o hahayaan nilang manipulahin sila para makipagkompromiso kapinsalaan ng seguridad ng Israel? Maraming sa mga tanong na ito ang lumitaw nitong mga nakaraang linggo, ngunit ito ay isang proseso, hindi isang laro ng football. May oras pa tayo. Balik tayo sandali sa libing sa Iran, nagalit ang mga tao dahil may ilang Western influencers na dumalo sa okasyon at pinuri ang rehimen ng Iran habang kinokondena ang Estados Unidos. Ang dedikadong pag-ikot ng mga influencer at Western mamamahayag sa Tehran ay nagpapaalala sa akin kung paano. Noong araw, habang nagtatrabaho ako sa Government Press Office, nagkaroon kami ng insidente kung saan may isang mamamahayag, isang European na mamamahayag mula sa hindi naman kilalang media outlet na ilang taon nang nandito at palagi namin siyang nakikita sa lahat ng mga left-wing na demonstrasyon na sumusuporta sa mga Palestinian laban sa Israel. Palagi siyang nakikilahok sa mga ganitong laro ng politika. Sinuri namin kung ilang balita ang nagawa niya habang assigned dito. Kumikilos ba talaga siya bilang mamamahayag? Nalaman naming kakaunti lang pala, kaya napagdesisyonan naming huwag siyang bigyan ng press credentials o taon na yon. Tumawag ang isa sa ating mga ahensya ng lihim na seguridad at hiniling na ipagpatuloy ko ang pagbibipay sa kanya ng press credentials. Ang natuklasan ko noon ay natila itong tao na itong mamamahayag na sobrang masigasig sa makakaliwang panig ay aktwal palang nagsisilbing impormante para sa seguridad ng Israel noong panahong iyon. Kaya sino ba talaga ang nakakaalam kung anong kasamaan ang nagkukubli sa puso ng mga tao? At sa iba pang balita, ayon sa mga mapagkukunan mula sa Iran, ang Deputy Commander-in-Chief ng IRGC, si Colonel Sadr Soltani, ay naiulat na namatay habang pauwi mula sa libing ni Ali Khamenei dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Siyempre, napaka-espesyal naman yan, ano? Noong 2024, sinabi ng dating Pangulo ng Iran na si Mahmoud Ahmed Ibn Ahmadinejad, oo, siya ring taong bigla na lang muling nagpakita na ang pinuno ng lihim na unit ng Iran na inatasang labanan ang Mossad ng Israel ay siya mismo ang natuklasang ahente ng Israel na nagbunyag ng tinawag niyang malaking butas sa loob ng intelihensya ng Iran. Ayon kay Ahmadinejad, may humigit kumulang 20 miyembro ng parehong unit na palihim ding nagtatrabaho para sa Israel. Ayon sa kanya, ibinahagi ng mga individual na ito ang sensitibong impormasyon tungkol sa nuclear program ng Iran sa Israel na nagresulta sa mahahalagang operasyon ng Mossad sa Iran. Ang parehong Ahmadinejad na sa kung anong paraan ay buhay pa rin hanggang ngayon.
Posible kaya? Nagtataka ako. Ganito nakakahanap ang Israel ng mga espiya nito sa mga hindi mo inaasahang lugar. Maaring sila ay mga mamamahayag o miyembro ng flotila na nagpoprotesta laban sa Israel. Hindi naman sa alam ko talaga. Pero una, mukha lang kaming gaya ng iba, kaya hindi mo kami mabubukod. Pero para sa maraming naghahanap ng kakaibang karanasan, wala nang mas kapanapanabik pa kaysa magtrabaho para sa isang institusyon. Ang salitang institusyon sa Hebreo ay Mossad talaga. Habang tinatalakay natin ang paggamit sa mga mamamahayag, nanawagan na yung linggo ang Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis o mas kilala bilang Kamera sa mga pangunahing news outlet na repasuin ang naunang ulat ukol sa pahayag ng Committee to Protect Journalists. Kinumpirma ng CPJ matapos makatanggap ng abiso mula sa Hamas at Islamic Jihad na mali ang pagkakalarawan nila sa mga operatiba ng terorista bilang inosenteng mamamahayag. Dahil sa matinding batikos at investigasyon na nagbunyag ng mga ugnayang ito, inihayag ng CPJ noong Hunyo 25 na nagsasagawa sila ng masusing pagsusuri sa kanilang database ng mga napatay na media workers sa Gaza Strip. Ilang pangunahing media outlet ang maglatala, kadalasan walang pagtutol, ng pinabulaan ng datos ng CPJ tungkol sa mga nasawi noong 2025 na inilalarawan ang mga terorista bilang mamamahayag na pinatay ng Israel habang nasa assignment. Ngayon, matagal akong nagtrabaho kasama ang mga grupong ito ng media. Lahat ng ito ay lumalabas na ngayon. Tungkol naman sa mga grupong terorista na gumagamit ng pamamahayag at pinipilit ang mga media outlet na kunin ang kanilang mga miyembro, alam na ito 25 taon na ang nakalipas. Ako ang nadala ng impormasyon yon sa media at mga organisasyon tulad ng CPJ. Nagkukunwari silang walang alam, na parang wala silang ideya. Alam ito ng mga grupong pangkarapatan at media outlet. Matagal na nilang sadyang ineempleyo ang mga terorista at nagsisinungaling sila tungkol dito sa inyo. Tapos pinalalabas pa nilang ang Israel ay isang bansang pumapatay ng mga mamamahayag. Balik tayo sa balita na yon. Medyo mas komplikado ang kwento sa Turkey dahil may kaugnayan nito sa pandaigdigang pananaw ng Estados Unidos. Matagal nang umaasa ang estratehiya ng Estados Unidos sa malawak na network ng mga kaalyado sa Europa at mundong Arabo. Ngunit ang pinakahuling digmaan laban sa Iran ay tuluyang nagwasak ng ilusyon na iyon at nagdulot ng malaking pagbabago ng pananaw sa Pentagon. Lumabas ang ulat noong nakaraang linggo na pinag-iisipan ng Estados Unidos ilipat ang mga pangunahing base nila ng hukbong dagat at hukbong himpapawid na nasa Kuwait, Bahrain, UAE, Saudi Arabia at Qatar. Lahat ng bansa na walang epektibong depensa laban sa misil. Lalong lumala ang sitwasyon nang umatras ang mga kaalyadong Arabo ng Amerika nang tumindi ang presyon. Tumanggi ang Saudi Arabia na payagan ang mga eroplanong pandigma ng Amerika gamitin ang himpapawid nito para maglunsad ng ganting atake laban sa Iran. Sa wakas, natutunan na ng Washington ang isang mahirap na katotohanan. Hindi na ito maaring umasa sa mga tradisyonal nitong kaalyado sa Europa at mga Arabo. Sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan, tumangi ang mga kaalyado sa Europa na sumali at hinarangan pa ang mga operasyong militar ng US sa kanilang teritoryo. Kahit may pagtataksil, tinukoy pa rin ng Pentagon ngayong taon ang Israel bilang huwarang kaalyado ng US at tanging lubos na karapat-dapat sa buong suporta ng Amerika. Bilang resulta, tahimik na binabago ng US ang kanilang pangmatagalan estratehiya, nagpasya silang itayo ang kanilang pangunahing mga base militar sa mismong loob ng Israel. Dahil matagal itayo ang infrastrukturang iyon at tumitindi ang banta mula Russia, kailangang maglaro si Pangulong Trump ng masalimuot na larong geopolitical pansamantala. Lahat ng ito ang nagpapaliwanag kung bakit pinananatili niyang malapit ang mga komplikadong kalaban tulad ni Erdogan ng Turkey, pinananatiling malapit ang mga kaibigan at mas malapit pa ang mga kaaway sa ngayon. Ito ay pansamantalang hakbang habang may malaking pagbabago. Alam ng mga kaaway ng alyansa ng US at Israel, pati na rin ng Qatar at Muslim Brotherhood, ang totoong ibig sabihin ng paglilipat ng base na ito. Ngayon, ginagawa nila ang lahat para hadlangan ito sa larangan ng impormasyon. Lumabas na ang kanilang mga puppet sa media. Nagsasagawa sila ng malawak at magkakaugnay na kampanya ng kasinungalingan para lasunin ang opinyon ng publiko sa US at sirain ang matibay na alyansa ng US at Israel. Sa kanilang pagkadismaya, inanunsyo na magkakaroon ng pagpupulong sina Trump at Netanyahu. Ayon sa mga ulat, maaring sa susunod na linggo pa lang, muling nilipad si punong ministro Netanyahu upang makipagkita kay Pangulong Trump sa Washington. Ano kaya ang pinaplano ng dalawang ito para sa atin sa pagkakataong ito? Inaasahang darating sa Washington ang ilang matataas na opisyal ng Israel sa mga susunod na linggo.
Kadalasan tuwing nakikita sina Netanyahu at Trump, may kasunod na mahahalagang hakbang. Kaya kahit hindi natin alam ang agenda, hindi pwedeng balewalain ang timing nito. Tapos na ang kaarawan ni Trump, ang ika-250 na selebrasyon at papalapit na tayo sa pagtatapos ng World Cup. Ipinaliwanag ni Dr. Anan Wahabi ng Universidad ng Haifa ang estratehiya ng Israel sa rehiyon sa isang panayam sa akin sa aking Galilei Israel radio show ngayong linggo. Pinaliwanag ni Dr. Wahabi na nagtayo ang Israel ng buffer zone sa hangganan nito, lalo na sa mga hanggang katabi ng magugulo at walang pamahalaang lugar at ng mga bigong estado. Pero ang mga buffer dapat demograpiko, politikal at estratehiko rin, hindi lang guhit sa mapa. Tinatawag ito ni Dr. Wahabi na doktrina ng mga hybrid na alyansa. Hindi na karaniwang hukbong sandatahan ang kalaban natin, kundi hybrid na teroristang organisasyon at mga di-estado na aktor na kumikilos bilang ganap na hukbo. Pinagsasamas ang pamamahala, kontrol sa ekonomiya at psikolohikal na digmaan sa iisang bagay. Dahil hybrid ang kalaban, kailangan tumugma ang estratehiya ng Israel. Dapat magtatag ang Israel ng sopistikadong network ng regional na kaalyado, lokal na komunidad at moderatong substate na aktor na kapareho ng interes sa katatagan at paglaban sa ekstremismo. Hindi solusyon ang simpleng pagsakop o military yellow line sa Lebanon. Hindi ito epektibo pang matagalan. Ang tanging pangmatagalang solusyon ay tiyak na pagdurog sa mga teroristang network at pagbuo ng alyansa sa mga independyente at otonomiyang lokal na komunidad na gustong pahinain ang proxy na rehimen. Nagbabala si Dr. Wahabi na kung hindi agad magreorganisa ang kanluran sa Timog Syria, mauuwi ito sa vacuum na walang batas. Nakikita na natin ngayon ang mapanganib na binhi ng modelo ng mukawama. Mga armadong kilusang terorista na kumikilos sa labas ng balangkas ng Estado at madaling maging susunod na kalabang proxy sa mga hangganan ng Israel. Ang kanyang konklusyon ay isang seryosong babala para sa pambansang seguridad. Bagamat mahalaga ang papel ng Estados Unidos sa paghubog ng regional na panuntunan, pinapakita ng kasaysayan na nagbabago ang pakikialam ng mga superpower sa pagdaan ng panahon. Dapat maghanda ang Israel para sa panahong kailangan nitong tumayo mag-isa. Ang pagbuo ng mga regional na alyansang ito sa pagitan ng mga tao ay pangunahing haligi ng kaligtasan sa mga susunod na dekada. Sa huli, ang buffer zone ay hindi lang lupa, kundi mga tao, komunidad at magkakaparehong interes. Tumuloy tayo sa ibang labanan at talakayin ang labanang pang-impormasyon ng Israel. Sumulat si Miha Danzig, isang Israeli komentarisata na nakausap ko sa podcast, ng artikulo noong nakaraang linggo sa The Jewish Journal, kung saan tinalakay niya kung paano binabaluktot ng kaliwang pakpak na yon ang makasaysayang definisyon ng indigenous. Kung ang mga Hudyo ayon sa kanya na may wika, sibilisasyon, kalendaryo, panitikan at mga legal na tradisyong nagmula sa Israel at tuloy-tuloy na presensya roon ng mahigit 3,000 taon na ang panalangin ay sa Jerusalem halos 2 milenyo. Kung hindi kami katutubo sa lupang iyon, mawawalan ng saysay ang salitang katutubo. Itinuturing ngayon na ebidensya ng pagiging katutubo ang sapilitang pagpapalit ng pangalan ng Israel at Judea bilang Palestina, habang ang mga taong ang sariling lupang tinubuan ay pinalitan ng pangalan ay tinuturing na dayuhan. Itinuro niya na dati ituring ng mga lipunang Europeo sa mga Hudyo ay hindi Europeo, hindi puti at mga dayuhan, madalas pamarahas. Pero ngayon, sa makabagong diskurso, tinuturing silang mga puting kolonyalistang Europeo. Sabi niya maginhawa itong pagbabaliktad sa politika pero salungat sa kasaysayan. Sabi ni Danzig, ang pagiging katutubo ay batay sa pinagmulan, hindi sa lugar na tinirhan ng isang grupo. Maaring manatili ang isang populasyon sa isang lugar ng daan-daang taon kahit hindi sila nabuo roon bilang hiwalay na sambayanan. Hindi nawawala ang pagiging katutubo dahil lang sa pagpapatapon, tulad ng mga katutubong Amerikano na nanatili ang katayuan kahit pinalayas. Ayon kay Danzig, ang pagiging katutubo ngayon ay hindi na nakabatay sa pinagmulan o pagpapatuloy, kundi sa pagkakait ng kanilang lupain o ari-arian. At ang pamantayang ito ay para lang sa mga Hudyo, hindi pantay ang pagpapatupad. Kung hindi katutubo sa Israel ang mga Hudyo, nawawala ang makasaysayang kahulugan ng pagiging katutubo. Ginawang pampulitikang sandata ito, muling isinulat para lang sa isang grupo. Ang pagtatangkang ito na ipagkaila ang aming ugnayan sa lupain ng Israel ay hindi na bago. Noon, may mga eksperto at kritiko na nagsabing alamat lang si Haring David.
Isang katang-isip na kwentong engkanto, isang bayaning bayan na inimbento pagkalipas ng maraming siglo. Pero nako, nagulat talaga sila. May kakaibang paraan ng kasaysayan ng literal na inilalantad ang katotohanan mismo kung saan mo ito matatagpuan na yung buwan na ito. Noong Hulyo, 1979, isang kamanghamanghang arkeolohikal na tuklas ang yumanig sa mundo sa sinaunang Tel Dan sa Hilagang Israel. Kinuha ng mga arkeologo ang basag na basalt na bato mula sa sinaunang pader. Monumento ito ng tagumpay na isinulat halos 3,000 taon na ang nakalipas. Sinulat ito ng kaaway na si Haring Arameo na nagyayabang sa kanilang tagumpay. Nang isalin ng mga eksperto ang sinaunang sulat, natuklasan nilang nakaukit sa bato ang katagang Bet David, ang bahay ni David. Hindi nagbabasa o tumutukoy sa Biblia ang haring kaaway na iyon. Itinatana niya ang isang totoong kampanyang militar laban sa makasaysayang dinastiyang Maharlika, mga inapo ni Haring David. Hindi lang napatunayan ang mga pangalan ng sinaunang Hudyong hari na nilabanan niya. Pinatunayan din nito sa mundo na totoo si Haring David. Palagi nating naririnig ngayon ng mga tao na binabago ang kasaysayan. Sigurado akong nakita mo na ang mga post kung saan nagtatanong ang mga tao ng simpleng tanong sa mga nagsasabing sila ang mga katutubong tao rito na tinatawag na Palestino. Tinanong sila na magbanggit ng kahit isang Arabong punong ministro ng lupaing ito bago ang 1948 o magbanggit ng kahit sinong sinaunang pinunong Palestino mula noong unang panahon. Saan mababasa ang salitang Palestina sa Kristiyanong kasulatan kung Palestino si Jesus? Saan naman mababasa ang salitang Filisteo? Sa sarili nilang mga banal na aklat, tahasang binabanggit ng Biblia si Haring David, at ang mga sinaunang koleksyon ng teksto tulad ng 2,000 taong gulang na Dead Sea Scrolls ay nagpapatunay sa pag-iral ng Biblia. Kahit papaano, totoo na umiiral ang mga iyon. Isinulat na Romanong historyador na si Josefo Flavio ang tungkol sa digmaan ng mga Hudyo, kung saan ikinuwento niya ang pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa pananakop ng mga Romano noong 92 AD. Hindi niya binanggit ang Palestina. Siya ang unang may akda sa labas ng Biblia na binanggit si Jesus. Sa Antiquities of the Jews na sinulat noong 94 Christian era, binanggit ni Josefo si Jesus. Ang talatang ito ay karaniwang kilala bilang Testimonium Flavianum. Walang nabanggit kay Jesus na Palestino 1,000 taon matapos iyon nang magsimula ang mga krusada at dumating ang mga Kristiyano para palayasin ang Arabong sumakop sa reyon. Ayon sa kanilang nakagawian, naglaan sila ng oras upang manalasa at manira ng mga bayan at sentrong Hudyo habang ginagawa nila ito. Paulit-ulit na napasakamay ng mga Muslim at Kristiyano ang lugar sa daan-daang taon, bago tuluyang sinakop ng Imperyong Ottoman at pinamahalaan ng halos 400 taon. Ang punto ko ay noon, wala ni isa sa mga bansang Europeo ng mga krusada at sa mga bansang Muslim. Hindi nila nabanggit o naisip na may Palestinong entidad o na ang mga katutubo ng Palestina ay Arabo. Hindi nila sinubukang gumawa ng Estadong Arabing Palestino dahil hindi ito kailanman umiral. Mga Ehipsyo, Jordaniano, Syriano, Turko, Espanya, Pransya, Britanya, Italia. Hindi kailanman isinaalang-alang noon ang mga bansang ngayon galit na galit tungkol sa isang estadong Palestino ang pagkakaroon ng ganoong estado. Maaring gumawa sila ng kwento at maling akala, pero ang mismong lupa ng Israel ang nagpapakita ng katotohanan. Dapat nating lahat tandaan ito. Maaring subukan ng mga kolonyalistang Islamiko at makabagong tagapagbago ng kasaysayan na baguhin ang nakaraan, pero hindi nila matatalo ang katotohanang nakaukit sa bato sa buong Israel. Ako si Daniel Seaman. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa Straight Up mula sa JNS Studio sa Jerusalem, paloob na kabisera ng mga Hudyo sa Israel.